umaga po kay Pastor Mike, Pastor Sam, Ma'am Joy, sa lahat po na nandito sa ating bahay sampahan, maging sa nakakasama po natin online. Magandang umaga po sa ating lahat. And let us rejoice, for today is the day of the Lord. Ayan po. Bago po tayo magsimula, tatawagin po natin yung mga bisita natin, Pagka po kayo ay natawag, nabanggit ang inyong pangalan, mangyari lang po na tumayo para makita po kayo ng ating church at ma-welcome po namin kayo. Okay, una po sa listahan natin, Mark Lester Mira. Amen. Welcome. Ako po na po. Kasama rin po natin sa ating kalagitnaan, Sarah Nicole Rivera. Amen. Sige po. At si Althea Luis Floralde. Amen. Sinong nag-invite sa inyo ulit? Sister Eliza. Amen. And then kasama rin po natin sa ating kalagitnaan si Maricel Pialan. Amen. Amen. And then si Grace Giray. Amen. Sino po ang nag-invite sa inyo? Si Preacher Wilson. At sa inyo po? Preacher Wilson. Amen. Tutuloy po tayong mag-invite ng ating mga kaibigan at mahal sa buhay sa ating simbahan. Meron ba nag-birthday last week? Bukod kay JJ? Hindi. Meron ba? Wala? Wala po. Sige. Wala tayo, Pastor. Ha? Si Gerald. Sige po. Alright. Tayo po tayong lahat. Aawit po tayo. Ligaya ng buhay. Magkakamayan po tayo. Huwag niyo pong kalimutan kamayan ang ating mga bisita. Manatili po tayong nakatayo sa pagbabasa ng salita ng Diyos. A reading from the book of Psalm, chapter 26, verse 1 to 12. And the Bible reads, "Judge me, O Lord, for I have walked in mine integrity. I have trusted also in the Lord, therefore I shall not slide. Examine me, O Lord, and prove me. Try my reins and my heart. For thy loving kindness is before mine eyes, and I have walked in thy truth. I have not sat with vain persons, neither will I go in with dissemblers. I have hated the congregation of evildoers, and I will not sit with the wicked. I will wash mine hands in innocency, so will I compass thine altar, O Lord, that I may publish with the voice of thanksgiving and tell of all thy wondrous works. Lord, I have loved the habitation of thy house, and the place where thine honor dwelleth. Gather not my soul with sinners, nor my life with bloody men, in whose hands is mischief, and their right hand is full of bribes. But as for me, I will walk in mine integrity. Redeem me and be merciful unto me.
standeth in an even place. In the congregations will I bless the Lord. May the Lord bless us in the reading of His word. Tayo po yung mukha at tumikit tayo po yung manalangin. Kapilang Diyos, aming Ama na mapagpala sa lahat. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito at muli niyo po kami binalik sa inyong bahay sambahan, Panginoon, upang kami po ay sumamba sa inyo. Salamat po, Panginoon, sa kabutihan niyo po sa aming buhay, Panginoon, sa kabila ng aming pagkukulang. Kaya andyan po kayo at naging tapat sa amin, Panginoon. Lagi niyo po kami bigyan ng maayos na puso sa paglilingkod namin sa inyo, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. At dalangin ko po, Panginoon, nahawakan niyo po ang bawat isa natatayo sa likod ng pulpito, ang tutugtog ang awit, maging ang mga ngaral ng inyong salita, Panginoon. Maging sa makakarinig nito, Panginoon, bigyan niyo po kami ng sapat na talino upang maunawaan po namin ang inyong salita. Salamat po, Panginoon, sa lahat po ng biyaya pagpapala na ginagawa niyo po sa aming buhay. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan at pagpalain niyo po kami sa umagang ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen at Amen. Amen. Aawit po tayo sa Panginoon. Stepping in the line. Apat na stanza po ito. Aawit po tayo. Trying to walk in the steps of the Savior. Trying to follow our Savior and King. Ready? Trying to walk in the
we hear from special numbers. the bread. Thank you for the clothes I wear, the home I have ahead. Thank you for all my friends, my precious family. But most of all, thank you, Lord, for the blood you shed, that you walked the way to Calvary to die for sinful men like
and opened up a way. Thank you for your holy word. Thank you for the prayers. Thank you for the quiet times that you always hear. Thank you for guiding me, showing me the way. But most of all, thank you, Lord, for the blood you shed, that you walked the way to Calvary, to die for sinful men like me, that you rose again the third day and opened up a way, that you walked the way to Calvary, to die for sinful men like me, that you rose again the third day and opened up a way, and opened up a way.
Nagpupuri ako aking Ama, buong puso kong alay pagsamba. Ang iyong mga gawa, tunay ngang kamangha-mangha, sa buong mundo'y ipapamahita. Magpakailanman
the people say, praise the Lord. Salamat sa Panginoon sa mga awitan, sa mga tumayo sa likod ng pulpito. Ang hirap po kapag walang mga magagamit na anak ng Diyos para maglingkod o malalay po sa pulpit ministry. Sa una ay hindi pa ganun kadali, pero later on ang inyong lingkod ay may nakakasama na. Hindi lamang sa taas na to, kundi kahit sa baba ng ministry ay may mga nagagamit sa paglilingkod. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kaya parang kulang ako ng power. Ano mo nga ako? Ang hina eh. Kaya si ate kanina parang bumubulong lang eh. Napapaamin na ako nun. Masaya ako nakikita yung anak ko na kumakanta eh. Alam nyo, siyempre, iisa lang. Ayan, yan. Iisa lang yan eh. Kaya sabi ko sa kanya, sing like your mom. Ano? Kaya lang, isang beses. Hindi ba may Wednesday pa, no? May Wednesday pa. At, salamat sa Panginoon. Tabingi yung ating church, mga kapatid. Buti na lang, mabibigat yun dito. Andyan si Venus, ano? Andyan pa si Tatay Eugene. Gerald, kamusta? Amen, nakasama ko ulit namin, ha? Nung Sunday, wala ka. Namigay kami ng bigas dito. Sayang, oh. At purihin ng Panginoon, nakasama natin ang mag-aamang ito at ang kanila pong anak. Si Mami Maricel, nakita ko sa likod, kasama rin yung kanyang mga anak. Purihin ng Diyos. At sino pa yung nakita ko? Ito, 3 kabataan, mga kaibigan ni Eliza, tama ba? Mga classmate mo ba to anak? Sa Marikina? Okay, taga sila? Taga saan? Taga Fortune, ayan. Salamat sa Panginoon, nakaakyat kayo. Nung Sunday ba nandito rin kayo? Ngayon lang, first time. Ayun. Mukhang hahabol pa ng bigas tong mga to, alam ba nila? Alam? Meron pa, ha? May? Lace. Wala nang lace. Sige. At salamat sa Panginoon, nagkasama-sama ulit tayo. Bagamat kahapon ay, ang pangit po ng panahon kahapon, Ma'am Sheila? Ewan ko kung natuyo kayo ng labahan. Mula umaga hanggang hapon, mga alas 2. Malakas ang galing pa sa fellowship ng MIBC pastors. At ginawa po yan sa Nabotas. At purihin ng Panginoon, sa loob ng 1 taon ay walang palya ang meeting ng mga MIBC pastors. At pag-pray po ninyo na this coming year, 2026, ay ipopropose natin na makasama naman ang mga preachers. Kasi nag-ano pa lang tayo, kumbaga dry run, unang takbo pa lang tayo. At puro pastors po yung mga nakakasama natin at yung mga asawa. Kaya pag-pray natin na makasama ang mga preachers, At ang inyong likod po ang nangunguna dyan para i-schedule at magkaroon kami ng monthly meeting, po. Alright, so tuloy-tuloy na po tayo sa ating pong pag-aaral ng salita ng Diyos at i-share nyo po ang inyong mga Biblia. Tumayo na po tayo at tayo po ay mag-aaral na. Pinakamahalagang bahagi po sa ating pananambahan ay ang salita ng Diyos. At dito po natin hinuhugot, dito po natin kinukuha ang ating kalakasan, ang ating pong kaalaman pagdating po sa salita ng Diyos. Kaya po kung wala ito, walang saysay po ang ating pagtitipon. Lagi at lagi, meron pong Word of God dapat. Sa fellowship, sa mga gathering, sa mga parties natin. Bago tayo magtrabaho, kinakailangan sumulyap tayo sa salita ng Diyos. Hindi po pwede na wala ang Word of God. Sapagkat iyan po ay inspiration. From the word, ang salitang ibig sabihin po ng inspiration means God-breathed. Theopnostus. Hininga ng Diyos. Ang kanyang salita ay hininga. Ibig sabihin ng hininga, buhay. Kaya pag ginanon mo yung kamay mo sa bibig mo at hiningan mo, mainit. Di ba? Hiningan nyo ba yung palad ninyo? Subukan ninyo. Mainit. Pag yan ay malamig, patay ka na. Paano mo malalaman buhay ka? Humarap ka sa salamin. Kumagalaw ang mata mo, kumukurap ka. Di ba? Tapos pag hiningan mo yung salamin, may makikita ng
lumalabo, di ba? May nakita kang maganda, bira si pag umarap ka sa salamin, may makikita kang maganda. Sana all. Okay? So, pag yan ay lumabo, hiningan mo, nagfag. Yun yung buhay mo doon, ano? Pero pag malamig na yan, wala nang silbi. So, ito po yan, napakahalaga po ng salita ng Diyos. 1 Timothy chapter 4, babasahin po natin ang buong kabanata, at least meron po tayong natapos na isang bahagi ng sasalita ng Diyos. 1 Timothy chapter 4, kuya, pero para mukhang from verse 1 to 16, basahin po natin. Sabay-sabay na po tayong magbabasa. Handa na po? Sa wikang English po tayo magbabasa. Ang aklat po ng unang Timoteo, sulat po ito ni Pablo sa isang leader, bagong pastor, batang pastor sa iglesia na kanyang pinapaalalahanan. Handa po tayo sa pagbabasa, 1 Timothy chapter 4 verse 1 to 16. Ready? Read. Now the Spirit speaketh expressly that in the latter times some shall depart from the faith, giving heed to seducing spirit and doctrines of the devil, speaking lies in hypocrisy, having their conscience seared with iron, forbidding married to marry, and commanding to abstain from meat, which God hath created to be received with thanksgiving of them which believe and know the truth. For every creature of God is good, and nothing to be refused, if it be received with thanksgiving, for it is sanctified by the word of God and prayer. If thou put, brethren, in remembrance of these things, thou shalt be a good minister of Jesus Christ, nourished up in the words of faith and of a good doctrine, whereunto thou hast attained. But refuse profane and old wives' fables, and exercise thyself rather unto godliness. For bodily exercise profiteth little, but godliness is profitable unto all things, having promise of the life that now is, and of that which is to come. This is a faithful saying, and worthy of all acceptation. For therefore we both labor and suffer reproach, because we trust in the living God, who is the Savior of all men, especially of those that believe. These things command and teach. Let no man despise thy youth, but be thou an example of the believers in words, in conversation, in charity, in spirit, in faith, and in purity. Till I come, give attendance to the reading, to exhortation, to doctrine. Neglect not the gift that is in thee, which was given thee by the prophecy, with the laying of the hands of the presbytery. Meditate upon these things, give thyself wholly to them, that thy profiting may appear to all. And last, take heed unto thyself and unto the doctrine, and continue in them, for in doing this thou shalt both save thyself and them that hear thee. Be thou an example. That's the topic. Verse 12, let no man despise the youth, not only to the youth also, but also to the church, composed of different ages. May mga lalaki at babae, may mga matatanda, may mga binata dito sa lugar natin. Hindi lamang totoo sa mga kabataan, kundi sa church. Be thou an example. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, hinihingi ko po ang maayos na kaisipan, maayos na puso sa inyo, Panginoon. At hinihingi ko, Panginoon, ang kapayapaan ng Espiritu na siyang sumaamin. At mawala saglit pansamantala ang mga bagay na pwedeng umagaw sa aming pakikinig. Panginoon, galing kami sa mundo na puno ng pasakit, ng digmaan, ng suliranin. Nandito po kami, Panginoon, upang gamutin, humingi ng saklolo, upang maayos ang aming espiritu. Panginoon, wala pong dakilang manggagamot, kundi kayo lamang. Kayo po ang kaayusan, ang Diyos ng kaayusan. Kayo po ang Diyos ng katahimikan, Diyos ng pag-ibig. Kaya nga po, sa aming pakikinig ay muli namin masumpungan ang iyong mga muka. Kita rin namin at mamalas namin ang iyong magandang plano sa buhay po namin, upang mabuhay kami na may kapayapaan at maayos at maging
matagumpay kami, Panginoon, sa buhay na ito. Panginoon, i-bless nyo ang inyong mga salita sa bawat isa. Naway masakop ito sa lahat po ng edad at mag-fit ito, Panginoon, sa pangangailangan ng inyong mga anak. I-bless nyo po ang inyong lingkod, i-bless nyo po ang bawat isa, i-bless nyo po ang inyong mga salita. Ito po yung aking hiling at panalangin sa ngalan ni Jesus. Amen at amen. Makakaupo na po tayo. Ang MIBC Maragondon ay nag-celebrate po ng kanilang anniversary ngayon through the leadership of Pastor Ramiro Adona. At we already expressed our greetings to them. At ang inyong pastor po ay minsan ding naimbitahan doon sa kanilang lugar. At salamat sa Panginoon, through this year ay nagkakaroon na ng maayos na relationship, magandang fellowship, ang mga MIBC pastors, bagamat hindi ganun kadali sapagkat talagang ang schedule ang nagiging problema namin. Pero pagka naitbato na yung schedule, yon nagiging maayos na po. At nagkakaroon kami ng ganitong mga fellowship po. Now, it was a big deal para kay Paul na magkaroon ng maayos, tamang iglesia, especially inside the church. At tinutukoy niya rito ang mga kabataan, at tulad nga po ng nabanggit ko, hindi lang ang mga kabataan, kundi ang church mismo, ang iglesia ng Panginoon. To be the right kind of believers, yung maging maayos na mananampalataya. Kaya po, pwedeng guluhin, pwedeng maligaw kapag wala po yung salitang katotohanan. Now, the pillar of truth, mga kapatid, ang pinakapundasyon ng katotohanan ay nandoon po sa iglesia na tinuturo ang tamang doktrina. Kaya po matibay ang isang mananampalataya, matibay ang isang kabataan, ang isang matanda na naglilingkod sa Panginoon sapagkat naririnig niya yung salitang truth, yung katotohanan. Because when there is truth, there is wisdom. And when there is wisdom, mga kapatid, you will walk in righteousness. Kaya kapag walang katotohanan, mga kapatid, ano yan magulo. Yung bang nalilito ka. Magulo ang buhay, walang tamang desisyon, wala kang magiging tamang lakad, wala kang magiging tamang pasya sa buhay mo. Lalo kung ikaw ay magulang at taday at walang wisdom, walang katotohanan, lalakad tayo ng puro magulo. Kanya-kanya po tayo. Magmamataasan tayo. Diba? At ayaw po natin ng ganyan. At isa po yan sa mga habilin ni Pablo kay Timoteo pagdating sa church. Mga kapatid, kung iyan ay inaayos ng Panginoon, mga kapatid, mas lalo ring totoo diyan yan sa loob ng ating mga tahanan. Now, ano pong sabi? Umatras lang po tayo. But if I tarry long, ang sabi niya po sa verse 15, chapter 3, yan din po sa 1 Timothy. But if I tarry long, that thou mayest to know how thou oughtest to behave thyself in the house of God. Kinakailangan makita mo ang sarili mo kung paano mo susupilin, paano mo gagawing maayos ang sarili mo sa church of God, sa house of God, which is the church of the living God, yung Diyos na buhay. Ang sabi po dito, the pillar and ground of truth. Kaya mga kapatid, purihin ang Panginoon kung ikaw ay nailagay sa isang simbahan, sa isang church, na itinuturo ang whole counsel of God. Hindi ako tatayo dito, mga kapatid, magpipreach, dala ko ang index card. Hindi ko hahayaan na magpipreach at manunood lang kayo sa monitor. That's not enough, mga kapatid. There should be always a Bible, the Bible itself, para malaman nyo ang katotohanan. Mga kapatid, may mga alam ako na simbahan na kapag ka pumupunta ang mga miyembro, hindi nagdadala ng Biblia. Kaya purihin ng Diyos sa church natin, once they learn and accepted the Lord Jesus Christ in their heart, mga kapatid, after that, when they come to know the truth, they will be baptized. Ano kasunod? Binibigyan natin ng Bible. Hindi ko matandaan nung ako'y nabaptize kung nabigyan ako ng Bible. Ma'am Sheila, tayo ba nabigyan ng Bible, Preacher Lester? Parang wala akong matandaan. Wala eh. Purihin ang Panginoon sa panahon natin. I don't know kung may mga nabaptize ako dito na pagkatapos nyo mabaptize ay nabigyan ko kayo ng Bible. Meron ba lahat? Meron, paso hindi nyo pa ako binibigyan. Oh, I'm sorry, pero meron ako, pwede kitang bigyan. Now, kung uncomfortable ka sa Bible na binigay ko dahil malaki or matigas, pwede ka naman bumili sa online.
May mga magagandang Bible, may mga diglot na katulad ng kay Preacher Lester o Preacher Wilson na English, Tagalog, para madali mo maintindihan. Now, mga kapatid, the house of God, tignan nyo po ang sabi yan, the pillar and ground of the truth. Kaya when you come to the house of God, mga kapatid, inaalis ng Diyos ang mga kasinungalingan sa buhay natin. Tama po ba? Kapag nasa church ka, itinuturo sa iyo ang tamang daan. Binubuklat yung utak mo, yung kaisipan mo, yung puso mo para ipasok ang salita ng Diyos. Bakit? Kasi pagdating sa sanlibutan, mga kapatid, puro kasinungalingan. Puro pagkukunwari. Pagdating mo sa mundo, nabubuhay tayo ng parang fantasy. Pero sa katotohanan, ang realidad, mga kapatid, humarap ka sa salamin, tao ka, may pangangailangan ka, kailangan mo ang Diyos, hindi ka mabubuhay ng walang Diyos, iyon ang totoo. Mga kapatid, kaya ang sabi niya dito, sa chapter 4 verse 1, now the Spirit speaketh expressly. Anong ibig sabihin? Now, makikita natin yung revelation of the Spirit. That's a warning. Meron pong warning ang Panginoon dito. Pag sinabi po nating warning, meron pong apostasy, merong heresy, merong false na kumakalat, na turo pagdating sa iglesia, pagdating kay Kristo, at nagkalat ang mga wives' fables. Pastor, bakit may wives' fables yan? Yung mga katuruan na minana natin sa mga magulang natin, yun lang ang ibig sabihin nun. Yung bang nabuhay tayo sa mga sabi-sabi, sa mga pamahiin, sa mga kultura na kinalakihan natin na hindi nakaugat sa salita ng Diyos. Kaya purihin ang Panginoon nang tayo makakilala sa Kanya. Pinalaya na tayo doon. Nabubuhay na tayo mismo sa katotohanan ng salita ng Diyos. Kaya kapag ikaw ay nabubuhay pa sa maraming sabi-sabi, sa mga pamahiin, sa mga ganitong kultura ng mga tinuro sa atin, mga kapatid, tali tayo. Di ba? O, pagdating ng Lunes, bawal maglabas ng pera. Sabi ng mga inchik. Yun nga yung oras ng bayarin eh. Pag di ka nagbayad, ano mangyayari? Lalo kang babayaran mo Lunes, natapat ng yung credit card mo, babayaran mo. Magkano ang persyento? Ako nga yung BPI ko hindi ko na malayan nag-below 3,000 eh. Magkano chinarge sa akin? Isang araw. Kaltas ng 600. Mami, di ba? Hindi mo alam Ikaw nagbabayad eh. Ang hirap eh. Now, that's number 1, the revelation of the Spirit. Kaya ang sabi po niya rito, yung word na expressly, the word from the Greek word retos, means hindi siya shadow, hindi siya symbol, hindi siya yung salitang malumay. Talagang sinasabi ng banal na Espiritu, we have to open our mind. Sumisigaw ang banal na Espiritu. Ikinakalandakan sa atin ang katotohanan, mga kapatid. Kaya napakahalaga ng salita ng Diyos. Ang statement po na ito, nung sabihin niya ito, Spirit that speaketh expressly. It was a boldness na salita ng Panginoon. Kaya napakahalaga, mga kapatid, you have to attend your ear. Kasi kapag ikay inantok, wala yung sarili mo dito, mga kapatid, hindi mo makikita yung katotohanan ng sinasabi ng Diyos. Meron ka na dapat palang isuko, hindi mo na isusuko. Meron na palang ipinagagawa sa iyo ang Diyos, hindi mo pa nagagawa. Kaya habang ako'y nagsasalita, maliban sa aking salita, maliban sa art of preaching, sa aking outline, mga kapatid, there is a still small voice. That is the Holy Spirit na nangungusap sa iyo. Kaya kapag sinabi ng Diyos, isuko mo na yan, isuko mo na yan. Pag sinabi ng Diyos, maglingkod ka, maglingkod ka. Kapag sinabi ng Diyos, manatili ka dyan, manatili ka dyan. Kaya marami sa mga members natin, ampaw. Bakit? Nagandahan lang sa programa. Nagandahan lang sa takbo ng programa, ng mga tumatayo. Nakita lang ang galing, mga kapatid, pero hindi nakita ang katotohanan. Kaya uuwi tayo, hungkag, empty, walang laman. Bakit? Hindi talaga kumilos ang banal na Espiritu sa atin. What I'm saying is,
the Spirit speaketh expressly. And that is the revelation, that's the Spirit. Merong warning eh. Bakit? Binanggit din po dyan eh. In the latter times, some shall depart from their faith. At the latter times, sa huling panahon, yung word na sa huling panahon, hindi yung darating ang Antikristo, yun yung huling panahon. Kundi yung sinasabing at the latter days, speaketh of the present day. Anong ibig sabihin? Hindi ibig sabihin kung dumating ang Panginoon sa 2030, doon may maraming tatalikod. Hindi po. At the latter day, which means the present ngayon, marami nang tatalikod. And which happened? At ang sabi po dito, some shall depart from the faith, giving heed to seducing spirit and doctrines of the devil, speaking lies in hypocrisy, having their conscience seared with a hot iron, mga kapatid. Bilhin mo, sila yung may tamang pananampalataya. Kaya meron po talaga the day of apostasy, yung heresy, yung panahon natin ngayon. They were able to learn the real doctrine of Christ, pero dahil merong maganda sa tenga, yung katotohanan, talikuran nila yon. Kasi mas maganda to sa tenga. Nakuha niyo pa ibig sabihin? Baka dumating sa panahon na ang church natin wala ng soul winning. Bakit? Kasi alam na ng Diyos kung sino ang maliligtas. So therefore, hindi na tayo dapat lumabas. And that is wrong. Pastor, Preacher Lester, kumakalat yan at pumapasok ngayon sa mga Baptist church. Dati ang kalaban mo lang yung mga maling doktrine. May INC, may Jehovah, may Mormons. But this time, mga kapatid, kabaro natin, pero in way of salvation, pinagaan. Ano ibig sabihin? Kasi alam naman ng Diyos kung sino maliligtas, therefore, hindi na tayo pwede magturo ng mga bata. Mga kapatid, ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Ang Diyos ay Diyos ng hatol. Kung sino man ang tumanggap sa Kanya ay binigyan ng karapatan. Kung sino man. Pero kung sino man na yan, hindi mo i-urge ang salvation sa Kanya, mga kapatid, hindi siya makakakilala. Kung pangangalandakan, di alam naman ng Diyos kung maliligtas. Oo nga po, pero kung hindi mo sasabihin sa Kanya, paano siya maliligtas? Kung ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig, bakit? Kasi mga kapatid, may katuruan ngayon eh. Alam na rin ng Diyos kung sino mapupunta sa impyerno. Tama. Pero ayaw ng Diyos na lahat mapunta sa impyerno. Kasi ang hell was designed only to Lucifer, sa mga demons na binabanggit ng mga seducing spirit. Ngayon, nasan sila? Wala pa sila sa lake of fire. Wala pa sila sa judgment. Nagkalat pa yan, mga kapatid. Kaya maraming drug addict, maraming lasenggo, maraming pumapatay, maraming sirang pamilya. Bakit? Because the evil spirit transform into light. Dinadaya tayo. Kaibigan mo eh. Bait-bait eh. Pero pag kayong dalawa na lang, okay na yan. Tayong dalawa lang naman. Parang nakakita niyan. Isang shot lang. Kung maingay, wala tayo ng Sunday kasi may gagawin tayo. Mga kapatid, balik ako dun sa sinasabi ko. Kung ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig at pinili lang niya ang maliligtas, bakit pinili din ang Diyos na mayroong mapupunta sa impyerno? Kung ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig, mga kapatid, bakit ako hahayaan ko ba na mapunta ang asawa ko sa impyerno? Nakuha nyo, mga kapatid? Kung ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Nakuha nyo yung logic, mga kapatid? Kasi pinili na daw ng Diyos eh. So mag-ingat po tayo. Kaya ang mga teacher natin, sabi ko, kung merong mahirap na trabaho pagiging pastor, merong pangalawa, yung pagiging teacher every Saturday. Sabihin ko sa inyo, bakit? Walang sweldo yung mga yan. Aagawin ko ang oras niyan sa paglalaba, sa pagtitinda, pero magbibigay ng oras yan para tuwing Sabado may madala at maturuan ng mga bata natin sa labas. Kahapon, wala kami. Anong balita ko? Nabasa daw kayo lahat. Kami Carmelita. Tama ba? Magtuturo kayo. Makulimlim. Biglang umulan. Basa. Nararanasan namin yan. Nararanasan ko yan. Hindi logic yung sinasabi ko. Hindi katang salita yung sinasabi ko. I know what I'm saying. Nagbibisita kami. Akala ko nasa lilim kami.
O wala dito. Ayun, sabi ko na eh. Na-check ko tuloy. Bumisita kami para mabisita. Mga kapatid, umulan. Sabi ko, buti na lang nakapasok kami sa bahay. Mga kapatid, kahit nasa loob kami ng bahay, basang-basa rin kami. Bakit? Yung pinuntahan namin bahay, mga kapatid, may fault sa loob. Hindi biro na aakyat ka dyan, nasasalubong sa'yo. Okay sana kung brown. Ay, Maricel, ay, Mami Giray. Hindi bali kung brown. Plano kung putik, takulay itim. Habang sinasalubong mo, may mga umaagos na diaper. Minsan akala mo longganisa pa eh. Hindi madali. At kaya ba ako maglilingkod? Dahil madali. O masarap maglingkod at makita ng Diyos na kahit mahirap, pinaglilingkuran mo pa rin ng Diyos. Kahit magabag ka, kahit may problema sa loob ng tahanan. Sapagkat ang paglilingkod ay hindi sa komportableng at maayos na lugar. Nakikita ng Diyos yung sinasabing sakripisyo. Mga kapatid, merong revelation ang Holy Spirit. And that is the warning. Ingat po tayo. Kaya po, we must read the Bible, we must meditate the Bible day and night. Ang sabi nga ng Salmo it is a light unto my feet. Tama po ba? And a light unto my path. Ano yung panata ng mga Blessed Hope? I pledge allegiance to the Bible, God's holy word. I will make it a lamp unto my feet and a light unto my path. I will hide each word. Mga kapatid, each word. It's. Kasi nagkaroon tayo ng masteral English teacher dito eh. Kaya kita nyo kanina kumakanta rito. Ano sabi ko, Venus? Yung word na sinasabi ko? Lamb of God. Biro mo, ang arte nung lamb. Kaya ako, lamb lang nga sasabihin ko doon. Pag nahirapan ako, tupa. Sino ba yung teacher natin na yun na kambeng? Di ba? Hindi niya ma-pronounce. Ha? Student, oo. Hindi ma-pronounce yung student yung kambeng. Okay? Goat. Gambing. Sabi niya, hindi niya i-pronounce yung gagambing. Gambing ang naging ano eh. Now mga kapatid, may paalala ang Espiritu sa atin. Kaya kapag nagsasalita ang banal na Espiritu, makinig po tayo. 2 Timothy chapter 4 verse 1, ipinagbibilin ko sa inyo sa paningin ng Diyos at ni Kristo Jesus na siyang huhukom sa mga buhay at mga patay sa mamamagitan ng kanyang pagpapakita at sa kanyang kaharian. Ipangaral mo ang salita. Magsikap ka sa kapanahunan at sa di kapanahunan, in season, out of season. Kaya kapag may salita ng Diyos, mga kapatid, walang pinipili ito. Naku, kung talagang mga Kristiyano lang natin, yung mga talagang nakikita ang katotohanan, sa panahon o sa di kapanahunan, mamahalin ang salita ng Diyos, hindi siya maliligaw eh. Magsikap ka sa kapanahunan at sa di kapanahunan. Sumawata ka, sumuway ka, mangaral ka na may buong pagpapahinuhod at pagtuturo sapagkat darating ang panahon na hindi nila titiisin ang magaling na aral. Mga kapatid, dadayain tayo. We are exposed in social media. Maraming mga mangangaral sa internet. Magaganda ang kanilang mga visual. Magaganda yung kanilang audio. Magaganda yung background na ginagamit. May mga effects. Ipapakita na yung kanilang crowd ay malaki. May tinatawag na mga mega church. Yung mega church na yan, mga kapatid, inaagaw ang mga local church. Nalulungkot ako sa isang pastor natin. Very faithful sa church. Ginamit sila para magkaroon ng property sa Antipolo, mga kapatid. Nagkasakit yung pastor. Bakit? Kasi nung may mag-great yung pamilya na yon, iniwan yung property, iniwan yung church, ibinigay sa church, mga kapatid. Pero pagdating sa ibang bansa,
May namit lang na isang Kristiyano, may namit lang na isang pastor, mga kapatid, iniwanan yung local church. Na ang kanilang dapat commitment, kahit nasa ibang bansa ka na, ginagawa mo pa rin ang pagmamahal mo sa local church na ginamit para maligtas ka, para makakilala ka sa Panginoon, ang buong pamilya mo maayos. Ngayon, blines sila mga kapatid, nakarating. Pinutol nila ang kanilang mga support. Kamusta yung church? Hindi naman nakadepende sa tao. Buti na lang ang Diyos ay buhay. Mga kapatid, ang ministry is not indispensable. Na kapag wala ka, hindi tatakbon. I don't believe. Kahit wala ako. Halimbawa, kanina naghihintay kayo, wala ako. Eh di tumayo yung mga lalaki na dito. May Pastor Sam naman tayo, may Preacher Lester tayo, may Preacher Wilson tayo. Kaya kapag ka ang isang Kristiyano nagmatigas at hindi siya talaga nakinig sa banal na espiritu na maglingkod ka, which is the pillar of truth, yung house of God, mga kapatid, hindi siya lalago. Hindi siya titibay. Sapagkat darating ang panahon na hindi nila titiisin ang magaling na aral, kundi ang pagkakaroon nila ng katinang tainga. Yung bang ilalapat na lang yung salita ng Diyos. Yung bang ang mundo na ang ilalapat dito, kumbaga ang Bible ang mag-a-adjust, which is wrong. Maling-mali po yun. What is black sa church, sa Panginoon, sa kanyang salita. At ihiwalay ang sa katotohanan ang kanilang mga tainga at mga ibabaling sa katha. Despite this, mga kapatid, ang kadakilaan ng Panginoon, marami pa rin tumalikod. Nung ako'y nakikinig, mga kapatid, doon ko lang din nalaman, namin, sakit eh. Kasi nakakasama ko sa fellowship yon. Pag may mga meeting kami ng mga preachers, nakakasama yan. Anyway, bago pa naman ako naging pastor, mga kapatid, talagang nakakakita na ako ng ganun eh. Nasasabihin dun sa pastor mo, na isang leader, ayaw na po namin sa inyo. May pangangalandakan sa leader na ginamit ng Diyos para makakilala ka, para ma-bless ang pamilya mo, ikinasal ka, nung mga anak mo inihandog, nung mga anak ka, yung panahon na walang-wala, mga kapatid, pastor ang ginamit. Pero sa isang bagay lang na pagkakamali, ang dami nang naibabato. Mga kapatid, that is the revelation of the Spirit. May warning. Rejoicing in His supplies. Number 2. Saan po tayo magre-rejoice? Sabi ng verse 4 and 5, for every creature of God is good. O bago po dyan, verse 3, sapagkat yung mga tradition na yan, yung mga fables na yan, yung mga hypocrisy na yan, ang sabi dyan, may mga kumakalat na katuruan forbidding to marry. Yung mga lalaki at babae, bawal daw magpakasal sa loob. Ito, sabi dito. Bagamat sinabi ng Panginoon, marriage is honorable. Ang Panginoon ang author ng kasal. Forbidding to marry and commanding to abstain from meat, which God had created to receive with thanksgiving. So, may mga katuruan na pumapasok na ganun sa church. Pero ang sabi ng Panginoon, lahat ng nilikha ng Diyos ay mabuti. Sa Genesis chapter 1 verse 31, pagkatapos sa unang araw hanggang sa 6 na araw, tiningnan ng Diyos ang kanyang mga nilikha. Ang sabi niya, behold, it was very good. At sinabi niya that all kinds of plants and fruits ay pwedeng kainin. Pero dito sa katuruan na pumasok, abstain from meat. Samantalang si Noah, pagkatapos silang maligtas sa baha, sa Genesis chapter 9 verse 33, he told that Noah that every moving thing that lives should be food for him, sa kanyang buong pamilya. Genesis chapter 9 verse 33, bawat gumagalaw na nabubuhay ay magiging pagkain ninyo, gaya ng mga sariwang pananim na lahat ay ibinigay ko sa inyo. At sa bawat hayop, di ba? Sa lupa at sa bawat ibon sa himpapawid, mga kapatid, pwedeng kainin. Anong ibig sabihin? Lahat naman daw pwedeng kainin.
Pero kung makakasama sa'yo, huwag mo kainin. Yun lang naman ibig sabihin nun. Kung alam mong high blood ka, pinagbabawal sa'yo mga karne, huwag mo kainin. Health reason. Kaya po ang pagkain, kinokontrol din natin. Sapagkat iyan din po ang papatay sa atin. Masarap talagang kumain. Katotoo lang. Kaya lang, pagdating ko na ng edad na 40, mga kapatid, doon ko na na-realize na parang lalo kong lumakas kumain. Dapat pala, habang umaabot ka na sa ganung edad, dapat hinay-hinay ka na rin. Tama? Kaya yung 850 na kakainin mo sa Eat All You Can, hindi mo makakain lahat ng 850. Tama? Sa Vikings, Samgyupsal, ano ba yung mga ano na yan? Hindi mo makakain lahat. Bumili ka lang ng 15 pesos na kanin at saka 35 na pesos na ulam. Busog ka na. At saka uminom ka ng malamig. Digdighay ka na. Yung kinain mong 850 at saka yung kinain mong 65 pesos, pareho lang. Bukas, kinabukasan, anong gagawin mo? Dumighay ka eh. Anong tawag doon? Dighay. Sabi nga ni Pastor Rora. Anong tawag sa kabila? Diglo. Bakit? Eh, dighay ka eh. Dighay. Hay. O kita nyo, bagal nyo kung makapick up. Pag sa baba, diglo. Oh, ganyan. Lumang joke na po yan. Minana ko pa sa'yo, pastor ko yan. Pero lahat ng bagay ay ginawa ng Diyos. Walang bagay na meron ka ngayon na pwede mong ipagdamot at sasabihin mo, Panginoon, kailangan ko ito, kaya wala akong magagawa sa'yo. Kaya yung Sunday, sasabihin mo, kailangan mo ang Sunday para magtrabaho, nagkakamali ka, kaya ka may trabaho dahil may Diyos na nagbigay sa'yo. Ang mga mangingisda, magkano ang isda ngayon? Bumili ako ng tilapia, 5 piraso, inabot ako ng 300. Sabi ko, ba't kaya 300 ang inabot nito? Maalala ko, yun pala'y galing sa Taal. Kaya pala ang tataba ng mga isdang kinakain namin. Bakit? Kasi yung mga sabungero nawawala, itinapon daw sa Taal, mga kapatid. Tama ba? Hindi ko pa alam kasi ngayon, ang tao ngayon ay nasa flood control. Kaya ang pastor nyo po, mag-e-enroll sa DPWH. Huwag kayong mag-alala. Isasama ko kayo lahat. Gusto kong lagyan ng flood control tong church natin, mga kapatid. Bakit? Ang daming umaagos. Kailangan ng flood control dito. Siguro dito mga 10 million, pwede na mga kapatid. Kasama bahay ninyo. Ah, mababa ba yun? Naku po. Mahina. Kasi pastor ako eh. Konti lang ang kurakot ko. Sabi nung Chinese, nakakita mo ba yung bridge na yan? Sabi sa Pilipino, nakita mo ba yung bridge na yan? Nabasa ko lang to. Sabi nung Pilipino, oh, that's mine. 10% is in my pocket. Ah, sabi niya. Ha? That's my project. Yung 10% daw, napunta sa bulsa niya. Sabi nung Pilipino, ha, you see that project? Sa Pilipinas, tino, you see that project? Yeah. Where? That's my project. Hindi lang makita yung in-check. That's my project, sabi niya. What happened? It's in my pocket. Walang makitang flood control na ginawa, walang bridge na ginawa. Kasi, nasa bulsa na. Mga kapatid, ano ibig sabihin? Ang supply natin, napunta ako sa isda eh. Yung isda, mga kapatid, ano ba binayaran mo sa isda? Kung hindi inalagaan ng Diyos. Ang mga fisherman, ano ba binayaran mo sa kanila? Yung isda o yung trabaho nila? Yung trabaho. Pero kung walang aalagaan ang Diyos na isda sa dagat, anong kanilang mahuhuli? Nakuha niyo po? Kung hindi pararamihin ng Diyos ang mga punong bunga, bagamat may mga magsasaka na nagtatanim, ang Diyos pa rin ang magbibigay ng araw, ng hangin, ng oxygen para lumago ang mga ito. Pero kung ang Diyos ay magdadala ng maraming peste, mga kapatid, anong aanihin ng tao?
Kaya lahat ng bagay ay galing sa Diyos. Kung meron ka mang trabaho, purihin ang Panginoon, meron kang kinikita sapagkat sa Diyos galing ang trabaho na meron ka. Kaya huwag mo ipagdadamot. Kaya pag ikaw ay sumeldo, kumita na, ibigay mo naman yung para sa Panginoon. Hindi unjust ang Diyos. 10 bahagi lang ang binibigay sa'yo. Malapit na mag-December. Ang Pasko ay sumapit. Mga kapatid, hindi nyo ba nakita, sumilip na si Jose Marichan? Dumating na sa airport. Kita mo, tatawa tayo, anak ko. Si daddy, mali na naman yung lyrics. Ha? Whenever I see boys and girls having lanterns. Oh, yun, sige, bahala kayo. Basta alam ko, September na mga kapatid. Masaya na ako, mag-iipon na ako. Kaya lahat ng pamilya natin, mag-ready na kayo, papila na tayo. Sa December po natin gagawin yan. Okay? At maghanda na po tayo. No, mga kapatid, we have to rejoice in His supply. Mabiyaya ang Diyos, mapagpala ang Diyos. Pagmamayari niya ang lahat ng ito. Ang kalakasan mo, ang buhay mo ay galing sa Panginoon. Ang sabi diyan, pero kung ano man ang bagay na meron ka, lagi mong idadaan sa panalangin. With thanksgiving. Ang sabi po dyan, for every creature of God is good and nothing to be refused if it we receive with thanksgiving, for it is sanctified by the word of God and, mga kapatid, sinabi doon, and prayer. Kahit tuyo lang ang ulam mo, pasalamatan mo pa rin ng Diyos. Galing sa Kanya yan. Kaysa meron kang buong manok, mga kapatid, buong manok. Ang table nyo naman, si Mrs. andun, yung manok at saka dito ko, anong silbi ng manok? Kaysa tuyo ang kinakain namin, magkasama kami. Pero wag naman puro tuyo, ma. Kasi ikaw magpipiga ng kamatis eh. Ang sarap kaya nung ganun. Di ba? Oh, yung mga bata natin ngayon, kapag ka hinainan mo ng tuyo, naglagay ka ng sardinas, para hindi mo maranasan niya ang kabataan, magtrabaho, mag-aral ka na ng mabuti. Magtrabaho ka, mag-aral kang mabuti. Mga anak, ha? Kaya ang encouragement ko sa inyo, natapos na ang first quarter natin, may reward kayo sa akin. Ano yun? Sino sa inyo ang may mga 90 na sa card? Taas ang kamay. May nagbigay na sa akin eh, kaya lang nalungkot ako eh. JJ, ikaw na naman eh. Meron na? Ipasa nyo na kay Ma'am Joyce yan, para na sa ganun, maibigay ko na po ang inyong mga rewards. I will end to this. Siguro pagkakaroon na lang ako ng part 2. The last is the reasonable service. Our work. Yung bang makatwirang paglilingkod. Yung kaaya-ayang paglilingkod. Reasonable service sapagkat ang Diyos ang paglilingkuran mo. Pinalaya ka na ng Diyos doon. Inalis ka na ng Diyos doon. Na lumuluhod ka pa, nagpapapako ka pa sa krus, nagsisinti ka pa ng kandila, may inaalayan ka pa, may ang dami mong tinatawagan. Pinalaya ka na ng Diyos doon. Wala na si Kristo sa krus. Siya'y muling nabuhay pagkatapos ng 3 araw, 3 gabi. Ang pinaglilingkuran mo ay Diyos na tumahan na sa iyong puso. Si Kristo yan na siyang nangako pagdating ng araw, makakasama mo siya sa langit na bayan. Kaya dapat merong reasonable service. May requirement ang Panginoon para maging kaaya-aya, maging makatwiran ang paglilingkod mo, maging makabuluhan ang paglilingkod mo, para maging tama ang paglilingkod mo. Ang sabi ng 1 Corinthians 15:58, wag lamang maging makilos, maging matatag ang iyong paglilingkod sa Panginoon. Hindi emosyon ang paglilingkod sa Panginoon, mga kapatid. Pag okay lang ba ang panahon, maglilingkod ka at pupunta ka sa simbahan. Kapag ka wala kang lalabahan, doon ka palang pupunta. Pagka wala kang sakit, doon ka palang makakatawag sa Panginoon, mga kapatid. Hindi ganun ang paglilingkod sa Panginoon. Hindi sa kondisyon, kundi commitment mo sa Panginoon. Kahit na anong mangyari, mga kapatid, wala sanang Kristiyanong mahirap. Wala sanang Kristiyanong laging naghihikahos kung meron lang siyang katotohanan na ito mula sa salita ng Panginoon.
I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice. Kaya pag nagpupunta ka sa Panginoon, mga kapatid, ibinibigay mo ang buhay mo sa Diyos. Hindi patay, buhay. At ang sabi po dyan, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Ito po yung pangatlong puntos natin eh. Yung maging kaaya-aya, yung paglilingkod natin. Huwag magkaroon ng double-minded man. Yung unstable, magiging unstable ka. Draw nigh to God, and He will draw nigh to you. Mga kapatid, ang gusto ng Panginoon, yung requirements na ito ay magawa mo at magkaroon ka ng restraint. Anong ibig sabihin ng restraint? Pipigilin mo ang sarili mo sa lahat ng bagay na makakasama sa iyo. Yung bagay na magpapahiwalay sa iyo sa Panginoon. Yung aagawin ka sa paglilingkod mo sa Panginoon. Leader, nanay, tatay, nasa sa inyo ang pag-asa. Hanggat nandyan yan, karapatan nilang sumunod na kasama mo naglilingkod sa Panginoon. Kabataan, kung wala pa, huwag kang tumigil, magtiyaga kang maglingkod sa Panginoon. Pagdating ng araw, sila naman ay maakay mo. Pero kung ikaw ay paandap-andap din, I don't think na nandiyan ang blessing ng Panginoon. Kung meron kang dapat ayusin mo na. Kung meron kang dapat iwaksip sa buhay mo, gawin mo na. Bitaw an example. Maging halimbawa tayo. We have the truth, mga kapatid. Minsan nga, meron akong divine jealousy. Bang Panginoon, we have the truth. Andito yung katotohanan eh. Bakit kung ano yung tama, hindi ginagawa? Masakit sa atin na kung ano pa yung katotohanan, yun pa yung ayaw yakapin ng tao. Mas mabubuhay siya sa kanyang damdamin, sa sasabihin ng tao, kaysa sa sasabihin ng Panginoon. Ang sabi ni Pedro, I ought to obey God rather than man. Kung lahat lang talaga ng MIBC Silangan members, mabubuhay sa katotohanan, may wisdom, mabubuhay at lalakad ng matuwid, walang MIBC Silangan na maghihirap. Tama po ba? Kung lahat lang ay marunong sumunod at sumang-ayon sa salita ng Diyos. Sa mga members natin, hindi pa natin talaga na ibibigay ang 100%. Kahit yung attendance natin, hindi ko rin makitang talagang... Kaya minsan, mga kapatid, may edad na rin ang pastor ninyo. Sana makita ko pa yung success ng mga naakay ko sa Panginoon. Bagamat may mga ilan na ako nakikita ko na talagang, sana nga lahat ganun. Purihin ang Panginoon. Pero, average, titingnan ko, 100%, I could say 40%. Baksak. Not all. Kasi kung talagang merong Kristiyano maglilingkod at uunahin ng Panginoon, alam niya yung ginagawa niya. Walang Kristiyanong mahirap. Lahat i-bless ng Panginoon. Yung burden na meron ako, burden nyo rin. Magkakaagapayanan tayo. Iisa espiritu natin. Palagay ko, ang dali ng ang ministry natin. Ngayon, hindi pa. Talagang, ang unang-unang tinitira ng dyablo ngayon, talaga, family. Walang perpektong pamilya. Pero kapag tumitingin ako sa Panginoon, Panginoon, mahabag kayo sa bawat pamilya. Sapagkat ang church natin, composed of different families, na galing sa labas, iba-iba ang senaryo ng mga pamilya. Hindi madali. Hindi madali. Kaya salamat sa Panginoon, mayroon siyang salita, binubuksan yung utak natin.
Ginigising tayo. Spirit speaketh expressly. Talagang sumisigaw ang banal na Espiritu. Talagang nagbibigay siya ng warning. Unahin mo ang Panginoon. Umiwas ka sa mga maling katuruan. Sabi ni Ma'am Joyce, talagang ang cellphone natin ibang klase na ngayon. Halos lahat. Gugupuin ka niyan sa loob ng isang araw. Lahat ng pangangailangan mo, andyan na sa cellphone. Totoo nga. Hindi mo namamalay, namamanhid na yung kamay mo. Sumasakit na yung ulo mo, sakit na ng pet mo. Doon ka lang sa cellphone. Trabaho mo, pera mo, order mo, pagkain mo, relasyon mo, lahat nandun na. Ginupo tayo ng para mapatahimik mo ang bata. Cellphone. Mamaya, pagkatapos natin dito, cellphone. Nakakalungkot. Nakakalungkot. Be daw an example. We have to emulate. Be an example. Maging example po tayo sa lahat. Mapagpalang Diyos na mabiyaya sa lahat. Marami pong salamat sa inyong mga salita. After this, mga kapatid, ay wala na tayo mamaya. After this, kanya-kanya na tayo ng mga battlefield. Magiging asin ka ba? Magiging ilaw ka ba? O kung ano magiging takbo ng sanlibutan, ganun ka na rin. Tumayo na po tayong lahat at tayo po ay mag-ready. Ano man ang gagawin natin sa altar, pagsuko, pasasalamat, paghingi ng tawad. You can come, sabi mo, Panginoon, andito ako. Meron akong dapat ayusin, meron akong dapat isuko sa inyo. O marahil sasabihin mo, Panginoon, patatagin mo pa ako. Kahit anong mangyari, ginagawa ko pa rin. Sugatan ako, Panginoon, tulungan niyo ako. O marahil sasabihin mo, Panginoon, nandito ang aking pamilya. Salamat, nakakasama ko sila sa paglilingkod. Marahil nag-iisa ka, naaalala mo ang mga mahal mo sa buhay, wala pang pagkakilala kay Kristo. Nakikita mo at namamalas mo ang ginagawa ng kasalanan sa buhay nila. Andiyan ang away, andiyan ang di pagkakaunawaan, galit ang asawa, sa kanyang anak. Andiyan ang hindi pagpapatawad, andiyan yung hindi nagmamataas. Pwede mong ilapit yan sa Panginoon, sapagkat kung ikaw ay nakakilala na kay Kristo, isa ka ng halimbawa, isa ka ng ambassador ng Panginoon, representative ka na ng Diyos ng pag-ibig. Kaya hindi madali, sapagkat ang dyablo gagamitin ang mga kaibigan mo, puputyahin ka. Pero salamat kung ang pagkakilala nila sa iyo ay isa kang Kristiyano na hindi nagmumura, hindi nagsisinungaling, maayos kang kasama, puno ka ng pag-ibig. I don't na mahihirapan kang mag-ay. Madali mo sila ma-influensya dahil meron kang Kristo na nagliliwanag sa iyong puso. Lumapit ka lang. And after this, mga kapatid, the Spirit speaketh expressly. Mangungusap ang Diyos kahit ano pang gawin mo kung tunay kanyang anak. Panginoon, marami pong salamat. I-bless niyo po ang sandaling ito na kami ay lumapit po sa inyo. Maging ang inyong lingkod dakilan, Diyos, sama-sama kami lumalapit sa inyo. Tulungan niyo po ang inyong mga anak na nagsilapit. Hindi po ako ito, Panginoon, kundi kayo na siyang patuloy na mangungusap sa aming mga puso. Itama niyo ang aming kalooban, Panginoon, makapaglingkod kami na may katapangan at hindi kami naglilingkod lamang ng kung ano-ano lang, kundi nagagawa pa rin namin ang inyong kalooban. Maraming salamat po. I-bless niyo po ang bawat isa sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Everybody say, Amen.
ating narinig na mensahe mula sa Panginoon. Sa kanyang mensaherong ginamit o ay dadako na sa ating pagkakaloob. Habang tayo po ay naghahanda, maawit po tayo. Habang tayo maawit, pwede na rin po kayo lumapit. Ang pagkakaloob po ay sa mga miyembro po, sa mga miyembro ng simbahang ito. Ngunit kung kayo po ay may nais maging kabahagi kahit hindi kayo miyembro, hindi rin naman po bawal. Okay? Sige po, aawit po tayo in the garden. Maraming pong salamat sa araw na ito. Maraming pong salamat sa mensaheng aming po narinig, Panginoon. Ang manigbigay po ng kanilang offering and tithes, Panginoon, ay patuloy niyo pong ibalik sa bawat isa. Mula po sa pinakabata hanggang sa pinakamatanda, Panginoon, na narito po sa aming simbahan. Kayo, Panginoon, ang manguna sa aming buhay. Lumago po kami spiritually, Panginoon. And may our lives be used in your glory, O Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you po. Makakaupo na po tayo. At after this ay meron kayong fellowship. Ano pagkain ninyo? Ay, mami, yung live natin. Okay na. Okay. Maraming salamat po sa nakasama po natin sa FB Live. Pagpalain kayo ng Panginoon. Ilan ba yung young people natin? Alright, just a quick